Sheline kasabay ng surface trap sa silangan ng Mindanao nagdudulot ngayon ng patuloy na malawakang ulan kabilang ng ilang bahagi ng Southeastern Visayas. Low pressure area tinawag ni Pag-asa. At Tayon Volcano patuloy ang pagdaos-dos ng lava flow effusion at mga rockfall at pyroclastic events. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 25, 2026. Ang oras sa ating prospect may umaga, alas 11:03 na ng umaga. Patuloy ang tinding ginaw na nararamdaman natin sa Metro Manila. So mula pa noong kahapon na nakapagtala tayo ng pinakamababang temperatura ngayong taon. Ayan, asahan natin na magpapatuloy pa rin yan hanggang this week po dito sa parte nga po ng Metro Manila at most of areas ng buong Luzon hanggang Visayas area dahil yung ating cold front maabot dyan sa may bandang Visayas at Mindanao. Kaya yung shearline tuloy ay nandyan na ngayon sa may bandang Mindanao area na nagdulot naman ng surface trap na which is binabanggit na ni Pag-asa bilang isang shallow na low pressure area trap. So surface trap lamang po yan sa atin dahil nagkaroon lang na accumulation. Siyempre as usual pag nagsasalubong yung mainit at lamig dyan sa may bandang shearline ay magdudulot ng pagbaba ng atmospheric pressure. Pero unlikely ito na magiging isang aktibong low pressure area. So asahan natin na patuloy ang maulan at makidlat dyan sa parte nga po ng Eastern Mindanao at Southeastern Visayas. So mag-iingat po yung mga kababayan natin mga folks. Dito naman sa Metro Manila, kabilang na ang buong Northern Luzon, ay patuloy tayo na makakaranas ng maulap at gloomy na panahon, pero patuloy na katamtaman ang magiging lagay ng panahon natin. At mostly, nagiging fairly weather tayo. Maulap lamang dahil lamang sa accumulated ng ating lamig at dryness ng hangin dulot po ng ating amihan. Sa rainfall advisory sa Mindanao, nakataas ngayon dyan sa bahagi ng Surigao region. So, obvious po yan, most of eastern sections ng Mindanao na kasama na raw ang Camiguin, Davao Occidental, so most of Davao region, Agusan del Sur, so mula dyan sa buong Caraga area, so take note po yan ha, buong Caraga area na yan at sinasabi na natin, kabilang na ang Surigao region po. Mula kahapon ay binanggit na natin yan, base naman sa advisory ni Pag-asa dito sa ating dashboard ay na within 2 to 3 hours pang persisting nito, expected din ang mga localized thunderstorms lalo sa baybayin po ng Eastern Mindanao area. So ingat na lamang po kung sakaling malakas ang buhos ng ulan sa inyo dyan sa may bandang eastern section, ay expected ang flash floods mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds pa rin. Well, very obvious po, makikita natin sa live CCTV snapshots ang gloomy na panahon. Pero fairly yan dahil wala naman tayong inaasahan na malawakang pag-ulan po. Maliit na mga isolated rain showers base sa ating 3-day storm prediction, nasa around 20% lamang. So, kung pamasok man yung 20% na yan, maaaring napakasaglitan lamang ang magiging buhos ng ulan. Sa lowest temperature na itala na weather station, kanya ng 7:24 ngayong umaga, pinakamababa na ang 22.3 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. Sa lowest temperature na itala na weather station, kanya ng 7:24 AM, nakapagtala kami ng lowest of 22.3 degrees Celsius. At kahapon, pinakahayas na ang 29.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:22 PM. So, asahan natin mababa ang ating heat index niyan na 32.6 degrees Celsius lamang. At sa ating namang pH extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura na 33.2 degrees Celsius. Pinaka-highest na yan na lumalabas sa bansa. At sa lowest naman sa Baguio City ay nakapagtala sila na napakaginaw na temperatura na 11.4 degrees Celsius. So, tingnan natin so far, sana mag-update ngayon si Pag-asa para sa kanilang monthly average and historical. Sana makita natin dito since as of January 25 po, yan, updated sila. Updated po si Pag-asa. So, titingnan natin ang pinaka lowest na temperatura na naitala sa Science Garden. Pero hindi pa nila in-update. So, ibig sabihin, wala pa silang latest update ngayon na supposed to be dapat nasa tingnan natin kung mas bababa pa sa 19 degrees Celsius. Kasi nung January 21 pa nila ito. So, nai-report na natin yan
So walang latest, pero sa bahagi naman ng Baguio, ang pinakamababa sa kanila since January 22 ay 10.6 degrees Celsius at sa La Trinidad ay 12 degrees Celsius. So double check natin dito kung ilan ang lowest temperature sa Science Garden, kung bumababa yan sa 12 degrees. Kung titingnan natin dito is ang Science Garden ay nasa 20.2 degrees Celsius. So hindi pa siya bumaba sa below 19 degrees Celsius. Pero dapat updated na po sa kanila ito eh. Babalikan natin. Nasa 19.6 degrees Celsius. So yan pa pinakamababa. Ngayon kasi is 20 degrees Celsius kahapon yung huling record. So mas mababa pa rin noong January 21. So okay lamang po mga folks. Hindi pa rin siya bumaba o hindi pa rin niya nahigitan kasi yung pinakamababang naitala kay Pag-asa noong January 21. So sa amin sa Caloocan nga po 21.4 kahapon yung pinakamababa namin yan. At lumalabas siya na yung pinaka-lowest ngayong taon. Yan. So sa Baguio City ay 11.4 degrees Celsius na sobrang ginaw. At sa Inulan naman ang hinatuan, nakatotal sila ng 29 mm lamang na total rainfall. Well, obviously naman sa eastern section sa Mindanao, nandyan po yung pinaka-shear line, yung boundary. Kaya yung pag-ulan ay aasahan nila dyan talaga sa eastern Mindanao area. Bago mo ng lahat, silipin natin yung lagay ng bulkan dahil may namamataan tayo na latest sa volcano thermal alert status maging kay Taal Volcano. So, kamustahin natin yung dalawang bulkan na ito. Well, asahan natin si Mayon Volcano ay patuloy pa rin ang pinaka-aktibo na unresting niya, lalo na yung kanyang lava flow effusion. At since kahapon ito, na huling record nila ay isang volcanic earthquake at isang ongoing tremor daw ang naranasan. 253 rockfall events na raw ang nai-record at 44 pyroclastic density. So tuloy-tuloy pa rin ang pagyayanig nitong si Mayon at dahil sa may mga effusion pa rin talaga ng lava flow. So tanaw pa rin yan na maging sa gabi yung glow ng magma. SO2 emission 2,327 tons a day. So napaka-inflated pa rin at kitang-kita natin na tanaw yan dyan sa paligid ng Basag, Buhian. Yan, nandyan ang pinaka vision. So kung nasa paligid kayo ng Tambo, Buhian, yan, o Uson, sa paligid mas tanaw na tanaw yung pinaka edifice niya. So yung pagyanig according dito in past 24 hours nga po, so kahapon yan huli nilang re-record. So kung double check naman natin sa ating thermal anomaly kay Mayon, mapapansin natin na sa variable radiated power ito na 40 megawatts. Kahapon mataas 242 megawatts yan, variable radiated power. Si Taal naman, meron siyang namataan na moderate na thermal anomaly na 10 megawatts na variable radiated power. So medyo umiinit yung bunganga niya. May natatanaw na pag-init ng bunganga ni Taal. So sa mga kabatang natin, medyo silip-silipin natin yung status ni Taal Volcano. Mukhang medyo merong intrusion din itong si Taal. Double check natin kay Pbox kung meron siyang latest update para kay Taal Volcano. So mula rito is merong 11 volcanic earthquakes daw na naitala. So far, wala namang intrusion ng lava. May short-term inversion lang daw o inflation kay Taal daw. So medyo pagyanig lamang ang na-detect sa paligid ni Taal Volcano in the past 24 hours. So medyo merong konting behavior itong si Taal. So sa mga kabatang natin, medyo bantay natin itong si Taal Volcano. Mula sa ating satellite imagery, wala namang fire detection itong si Taal. Kay Mayon naman, kung double check natin ay napakaraming fire detection sa kanya. 100% pa rin at very acquired ang kay Taal. So sa pinaka SO2, yung ASL natin mula sa CIMS, NOAA, makikita natin under monitoring siya. Pag mayroong red square, ibig sabihin under monitoring siya. So may namamataan kasi kay Mayon at nadedetect na outer space, kaya medyo nakatutok ngayon kay Mayon Volcano. So far wala namang nadedetect na ASL emission itong
satellite imagery mula kay CIMMS. So, under monitoring lang siya. At least hindi ganun katindi yung epekto ng pagbuga niya ng SO2. Kaya lang, yung kanyang lava dome ay naglalagablab, medyo glowing, ibig sabihin naka-intrusion pa rin yung magma niya sa pinakabunganga. So, wag natin babaliwalain ang pagbabantay. Samantala sa ating outside humidity, 79% tayo. So, medyo concentrated tayo. Medyo hindi tayo dry ngayon. At wala itong pinagbago since last hour. Mataas ang ating barometric pressure, 1,015 hectopascals. And steady ito since last hour. Nasa minimum low tide tayo pero unti-unti tumataas na po yung sea level. Makikita po natin dito sa ating chart ng high tide and low tide status. So, yung pagtaas yan ay hindi naman aabot ng mahigit sa 1 meter base na rin sa chinek natin sa sea level kahapon. So, wala tayong problema. Kaya lang, again, delikado pong pumalaot lalo na sa kalurang bahagi ng Nodo Luzon at most extreme Nodo Luzon dahil malakas po yung daloy ng ating amihan dyan ay magdudulot pa rin yung swelling ng alon. Kaya pag nag-iingat pa rin, lalo na yung mga malilit nating mangingisda na patuloy na lumalapit dyan sa may bandang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, ingat dahil matitindi ang pag-alon dyan. Lalo na dyan sa may bandang La Union area, ha? Dyan sa karagatan. Lagi po tayong nagpapaalala at ilang beses nang nagkaroon ng pag-rescue ang China Coast Guard sa mga Pilipino natin dyan. Mula sa mangingisda, maging ang mga tripulante. So, nag-capsize pala yung isang vessel dyan malapit sa may bandang Baho de Masinloc daw. Medyo nag-capsize daw yung isang vessel. Yung foreign vessel daw yon. Mayroong mahigit sa 24 daw na Pilipino na seaman ang nakasakay dyan. So, nailigtas naman at may napaulat daw na dalawang nawawala. Hindi ko sure. Medyo magulo yung mga bali-balita. Pero so far ay ang huling balita na nabasa ko kahapon ay nailigtas naman daw ang karamihan sa mga Pilipino natin na tripulante dyan, na mga crew. So sa ating paalala palagi, lalo na dyan sa may bandang West Philippine Sea, delikado pong pumalaot yung mga maliliit nating mangingisda. Dahil nga po sa malakas ang daloy ng ating amihan, malakas po ang puwersa ng pagdulot ng alon po dahil sa malakas na hanging amihan dyan sa Hilaga. Sa atin na mga almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at lulubog po yan mamayang 5:51 PM. At ang ating 39% illuminated ng waxing crescent na liwanag ng buwan, kaka-moonrise pa lamang nitong umaga lamang at 10:42 AM. At mamayang gabi ito ng 11:32 PM lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, patuloy tayong magiging ganito partly cloudy ang ating buong maghapon halos. Malitan chance ng pag-ulan 19 to 20% lamang, so very isolated lamang ito. Ganon din bukas, partly cloudy ang maghapon at napakalit daw ang chance ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So hopefully ay maliitan lamang ang pag-ulan pag pumasok yan o light drizzle rain lamang. Ay naman sa ating local weather advisory ay itong step na binabantay natin dyan sa may bandang eastern section sa Mindanao sa karagatan, kung saan nandoon yung shear line, ay tinawag nila itong isang low pressure area. Yan. Tinawag pa rin itong formally ADA na nag-accumulate dyan sa may bandang General Santos daw o South Cotabato daw. So, well, pero sa atin kasi is bagong remnant o step na lamang yan. So wala tayong masyadong magiging reaction dito. Kasi para sa inyong lingkod, base sa report natin kahapon, step na lamang po yan. Hindi na yan isang talagang aktibong low pressure area. Hanggang sa lowest temperature expected pala ay maglalaro between 20 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 20 to 23 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ginagamit na satellite imagery. Wala pa rin tayong komento sa buong bahagi ng Nodo Luzon hanggang Southeastern Luzon. Magiging maulap lamang tayo at may mga ilang isolated lamang na pag-ulan ang iiral. Malamang dito sa parte po yan ng Bicol Region. Pero the rest ay almost stationary ligay kahapon. Magiging maulap tayo at ginaw dala ng amihan hanggang dyan sa Palawan. Pero pagsapit naman dito sa may bandang Masbate hanggang most sections ng Visayas, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dyan ha, dahil po base dito ay umaabot na nga po yung extension ng surface trap dito sa may bandang southeastern part ng Visayas. Kabilang na ang Borongan Eastern Samar, Guian, kabilang na ang Southern Leyte hanggang Tacloban
umaabot na rin yung extension trough dito sa may bandang Bohol at maaring umabot yan hanggang Cebu area. Bagamat medyo katamtaman ang panahon sa most entire ng Visayas, magiging maulan po kayo dyan sa may bandang southeastern part ng Visayas nga po dahil sa Cephes Trough extension. At hanggang dito sa bahagi ng Mindanao mula Surigao Region kasama na ang hilagang bahagi ng Mindanao. So most of Cagayan de Oro hanggang dyan sa Agusan del Norte, Butuan, Misamis Oriental, Camiguin, yan magiging maulan po kayo dyan. Asahan ang clusterized po na mga heavy rain potential. Kung i-activate natin ng heavy rain potential, kitang-kita po na magkakaroon ng mga heavy rain showers kabilang na ang Dinagat Islands, Siargao at most of Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur na po yan. Ingat po sa mga flash floods po. Binanggit na natin kahapon yan ang most of Caraga area, magiging maulan po at maulap ang panahon. Damay na rin ha ang most areas ng Davao Region, kabilang na ang Davao de Oro, yan, City of Davao, Davao Oriental at most sections ng Davao del Sur hanggang dyan sa dulo na yan ng Sarangani ha, sakop ng Davao Occidental. Magiging maulap din at expected din ng mga isolated rain showers dyan sa bahagi ng Sorsogon area, kabilang na ang area ng Sultan Kudarat, Maguindanao Region, North Cotabato, hanggang dyan sa may bandang boundary po ng Central Mindanao at kabilang na ang paligid o boundary ng Davao del Norte. Maging maulap ang rest of west section sa Mindanao, kabilang na ang Lanao del Norte o Misamis Occidental at Zamboanga Peninsula o most of Zamboanga Peninsula. Pero yung most of isolated rain showers, mga isolated lamang na mga light to moderate showers ang iiral sa most areas ng Zamboanga Peninsula. Ganon din ang dulong-dulo na yan ng Zamboanga City at Isla ng Basilan at Hulusulo. So ang most of concentration lamang na magiging maulan dito po sa paligid na ito ng Southeastern Visayas at Northeastern part at Eastern Mindanao area, na kung saan mataas po yung concentration ng water vapor dulot po ng sea line. Yan. At yung tinawag pa rin na low pressure area, remnant ni dating bagyong Ada na naghahalo dyan sa may bandang Mindanao daw. Pero sa inyong lingkod, sa ating analysis ay isa na lamang itong accumulated na water vapor at Cephes Trough dahil po sa sea line at sumasalubong sa mainit at malamig na hangin dito sa Dagat Pasipiko at yung maginaw dulot ng amihan dito sa hilagang bahagi ng bansa na nag-e-extend na nga po hanggang Visayas area. Ingat na lamang po lalo na sa binanggit natin sa Caraga area at Surigao Region at Southeastern Visayas. Kayo po ang magiging concentrated na magiging maulan, mostly moderate to heavy rain showers. Ingat po mga folks. So wala pa rin tayo binamantay na panibagong aktibong low pressure area. So pahapyaw lang nating i-report ito siguro ang ating West Pacific Basin ayon sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Patuloy na magiging kalmado naman ang ating bansa laban sa posibleng mabubuong tropical wave. Pero yung tropical wave dito sa may bandang Eastern Mindanao, dulot lamang yan ng sea line. So yung sa Cephes dyan, bumababa ang atmospheric pressure. Less likely naman ito magiging aktibong bagyo. Pero nagmo-moderate po ito ha, yung vorticity niya. Normally yan kapag mayroong Cephes na nabubuo dyan. Typically, bumababa ang atmospheric pressure. Minsan nga, nagiging shallow low pressure area pa yan. Pero unlikely itong magiging isang aktibong low pressure area o bagyo man lang. So typically yan. At since wala tayong binamantay na aktibong low pressure area o anumang tropical wave, hanggang sa darating na weekdays na ito, tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng sea line dyan sa may bandang pagitan ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao area. Ay patuloy magdudulot tamang na mga pag-ulan sa mga binanggit natin sa area na yan ng Eastern Mindanao at maaaring umabot sa Southeastern Visayas nga po. At yung patuloy na sea line na extension yan, magpapang-abot yan hanggang nitong January 31. So maaaring tuloy-tuloy yan hanggang February na po yan mga folks. At since katapusan na po tayo, huling linggo ng January 2026, naasahan natin na magtutuloy ang sea line na yan at yung amihan natin hanggang sa unang linggo ng February. Yan. So mukhang paikli na ng paikli yung duration ng ating amihan season. Malapit na pong magkakaroon ng transition after ng Valentine's Day po yan sa February. So hanggat malamig pa at nandyan pang amihan, mag-enjoy po muna tayo mga folks dahil ito na yung darating na tag-init, yan ang pinaka kinaiinisan natin na klima, yung tag-init. So, mula dito sa ating mga computer models, wala pa rin tayo na inaasahan na anumang tropical wave. Normally, puro sea line lamang ang nakikitaan natin dito. Ayan,
extension ng Sheila. Umaabot nga po ng bandang Guam at Northern Mariana Islands yung extension ng Sheila. So napakalakas po ng ating amihan sa Hilaga. So wala tayong masyadong concern dito, maliban na lamang sa magiging matitinding pag-ulan sa bahagi po ng Eastern Mindanao at Southeastern part ng Bisaya. So yun lamang yung magiging report natin so far mga folks. Yan, mataas yung probability, 50%. Pero unlikely itong magiging bagyo talaga. Very unlikely. So, yun lamang po yung pinaka-analysis natin. Wala rin tayong magiging masyadong analysis para sa anumang possible tropical cyclone hanggang sa unang linggo nga po ng February. Samantala sa Ulat Indol, wala naman tayong masyadong namamataan dito na malakas-lakas sa panginig. Pero asahan natin dyan sa may bandang Sultan Kudarat ay patuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Kahit na hindi na-detect dito sa Metro Manila yung primary wave. At dahil sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks, asahan po natin na magpapatuloy yan base na rin dito sa data feed ni PBOX. Yan, tuloy-tuloy pa rin po ang aftershocks sa may bandang Kalamansing, Sultan Kudarat. Pero wala tayong na-detect dito o wala tayong namamataan na anumang magnitude 4 plus na i-record since mula madaling araw. Pero tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks sa paligid ng Sultan Kudarat. Ayan po. So, very clustered pa rin. At nalalabi naman ang Mindanao, so far, medyo kalmado na po yung mga pagyayinig dyan. Kabilang na ang bahagi nga po ng Davao Oriental at Bogo, Cebu. So, since wala naman tayong masyadong malakas-lakas na mga pagyinig, ay bilangin natin ang historical earthquake natin. Inaasa na natin, lagpas na ito sa 1,000 earthquakes ngayong araw dahil nasa 960 plus na yung unang huli nating na-report kahapon. So, tingnan natin yung exact na bilang mula sa ating historical earthquake data for January 2026. Ayan. So, nasa total of 1,005 ang total na po na lindol natin. 946 dito is magnitude 2.0 pataas. 50 sa magnitude 4 at 7 magnitude 5 at 2 magnitude 6.0. So, lagpas 1,000 na po yung total earthquakes natin ngayong month of January 2026. At patuloy pa rin ang clustered na earthquake sa paligid po ng Sultan Kudarat. Kung bibilangin natin, nasa halos 210, nasa around 251 ang total earthquakes na po sa may bandang Sultan Kudarat. Sa may bandang Davao Oriental, 163, around 59 sa may bandang Surigao del Norte at 57 sa paligid ng Bogo, Cebu. So, pinakamarami ngayon sa may bandang Sultan Kudarat na umabot na nga po ng mahigit sa 351 ang 351 po yung total earthquakes. 251 total earthquakes po. Yan. Zoom in natin. 251 earthquakes nga. Total niya. Yung cluster dito sa paligid po ng Sultan Kudarat. So mag-iingat po mga folks dahil sa patuloy pa rin na aftershocks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng linggo, January 25, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, January 25, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghaling tapat na. Asahan lang natin na tuloy-tuloy po yung lamig dala ng ating amihan hanggang sa unang linggo na yan ng February. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.